Good morning everybody, this is Rafi Gutierrez. So today, tutuloy natin yung discussion and talk dun sa bakit kailangan i-pass na yung divorce dito sa Philippines, yung divorce law. So first, I want to apologize kung ang dating nitong talk or discussion ko ngayong umaga medyo magkaroon ng mga iba't ibang segue at mag-spin off sa mga topic na maybe you will sense na hindi talaga related doon sa divorce itself. Pero please don't judge the spin off topics and take into consideration bakit ko piniling isama yun. Pero promise, if mag-veer off to hindi talaga 100% related yung topic doon sa bakit kailangan i-pass yung divorce, hindi yun yung intention ko. Masyado lang akong emotional ngayong umaga kasi nabasa ko yung mga maraming comment and post itong mga usapan about divorce, lalo na yung mga super against dito sa divorce, sa pag-pass nitong divorce law. And kung tinatamaan kayo, lalo na tuwing sinasabi ko yung word na kamote kayo, walang personalan, no? I mean, kung palagay nyo kamote din ako, you can call me kamote rin naman, eh, 'di ba? So ganun lang 'yan. Walang pikon, 'di ba? Lahat tayo adults. Buti nga mabait na ako ngayon dahil kung Rafi Gutierrez ito nung araw, I'm sure simula pa lang nitong video umuulan na nung favorite words ko na putang ina, 'di ba? Pero try ko nga hindi na ganoon yung way ko magsalita, eh, kasi sobrang daming kamote na nababan tuloy ako ng Facebook dahil violation daw ng community guidelines. Magputang na yun lang sinasabi ko, di ba? So anyway, hawak ko ngayong umaga yung pinaka dokumento ng divorce law. So yung mga both sides, both yung mga pro-divorce and anti-divorce, huwag kayong kamote, basahin naman nyo yung nakasulat doon para alam niyo yung pinaglalaban nyo. Kasi ang hirap, ang dami nyong satsat, mapa-pro, mapa-antay, hindi naman nyo alam nasa loob nito, diba? So basahin nyo para malinaw, okay? So yung first point ng discussion ko ngayong umaga, bakit yung sinasabi ng mga anti na against dito na wag ito i-pass, na makakasira daw ng marriage, na maapektuhan daw ang sanctity of the sacrament of marital holy matrimony. Alam nyo, sorry ito na first veer off ko kasi marami magsasabi dyan, Rafi, atheist ka naman, so wala ka nang pakialam sa doktrina, wala ka nang pakialam sa kung ano sinasabi ng Catholic Church. Meron sigurong wit yan para sabihin nyo sa akin yan, no? Pero yun, that's besides the point na atheist ako na sinasabi ko about this, no? Kasi kahit na kunyari sobrang Catholic ko pa rin ngayon, pero talagang kunyari yung sitwasyon ko dun, like yung ex-wife ko, na talagang kumbaga nag-fall apart na talaga, wala na talagang reason bakit kami magsasama, no? And yung ba, yung paghihiwalay namin noon wasn't yung sinapak ko siya or yung may ginawang mali to the point na dun sa magiging parang grounds for annulment, like sobrang tawag dito, sobrang mali na yung nangyayari, like yun, yung nagsasapakan na kami araw-araw, hindi naman umabot sa ganun, talagang isang araw nagising lang kami na sunod na ganun na parang wala talaga pupuntahan yung marriage, no? Magkaiba yung, kaya nga ang naging pa siya doon sa US, irreconcilable differences, diba? So sorry, ang hirap kasi
sa paggawa ko ng video na to, I'm forced to draw out memories I don't like to revisit, diba? But that's to establish my point na ito, walang kinasal, walang kinakasal na iniisip nila balang araw maghihiwalay sila at some point, diba? Lahat ng kinakasal, gusto nila mag-last yung marriage nila hanggang doon sa huling saglit ng buhay, diba? Nung pinakasalan ko yung ex-wife ko, syempre yung hope ko talaga nun, siya na for the rest of my life, and siya rin ganun, diba? Pero somewhere in the course of our marriage, na-discover namin magkaiba pala yung gusto namin sa buhay, no? So paano yun? Sabihin nyo, bakit di kayo nagawa ng mga paraan, diba? Para mag-reconcile or maayos. God knows we tried, diba? God knows we tried. We sought counseling, psychiatric help ako. Lahat ng pwedeng paraan nun para ma-save yung marriage, ginawa namin. Pero sa huli, wala talaga. It was not meant to be. Diba? So kung against kayo dito at yung mga nakikinig dyan na couples na you're in the same boat, hindi ko sinasabing wag nyo ipaglaban yung pagmamahal nyo. Paglaban nyo, my God, diba? Kaya nga kayo nag-asawa diba? Kaya nga kayo nag-asawa para magsama kayo habang buhay. Pero pag dumating sa point na talagang nakita nyo, diba, nag-aaway na kayo araw-araw, tapos yung mga anak nyo, diba, ito yung within the bounds pa lang to of irreconcilable differences, na if different yung naging pathways ng yung mga sobrang anti-divorce dyan, sasabihin sa akin, tanga ka palang, kamote ka bakit hindi nyo sinigurado na bago kayo nagpakasal na aligned yung life goals nyo? Bakit lahat ba ng tao dun sa simula alam na ang gagawin sa buhay? Diba? Ito nga, at age 52 nagkakaroon ako ng parang pangalawa or pangatlong midlife crisis. Gusto kong malaman anong susunod kong gagawin sa buhay, diba? Noong 20s pa ako, diba? Maraming late bloomer, diba? Na later on lang nagkakaroon ng pag-iisip kung anong gagawin niya sa buhay, let alone sa relationship, diba? Tapos yung ibang mga anti-divorce na kamote, sorry talaga, kamote, diba ang tawag ko sa inyo, yung mga anti-divorce dyan, bakit bakit pumayag yung asawa mo na ganun? Dapat nagtiyaga siya sa'yo kung alam niya palang hindi align yung goals. Alam niyo, hindi ako Diyos para sabihin ano yung tama, ano yung mali, diba? Kasi lahat tayo, iba-iba yung mga circumstances sa buhay, diba? Kung ano yung dinaanan namin ng ex ko, maybe may similarities doon sa dinadaanan nyo, pero magkaiba yan, diba? Magkaiba yan sa dinadaanan nyo. So hindi pwedeng sabihin, sabi ni Rafi Gutierrez, dapat mag-divorce na kami. Hindi. Ito yung pinakahuli nyo dapat gawin. Kung talagang kaya, wag kayong maghiwalay kasi pinangako nyo na wag na sa harap ng pinapaniwalaan yung Diyos na hindi kayo maghihiwalay, sa harap ng mga tao dun sa simbahan or kung saan kayo naghiwalay, till death do us part. But then, yun nga, sabi nga nila, there are always exceptions. And, you know, fucking putang ina, sana hindi ako yung naging exception, diba? Maybe a part of me, maybe lang, a part of me want to go back in time and talk to my younger self and say, putang ina pare, wag ka muna mag-asawa, diba? Or ayusin mo muna buhay mo, alamin mo muna yung gusto mo.
Diba? Pero paano mo malalaman yun? Minsan dadaan ka muna sa butas ng karayong bago mo ma-realize ano talaga yung gustong gawin sa buhay, ano yung purpose mo sa mundong ito. Diba? So doon sa point na sinasabing itong divorce magiging mitya na masira ang mga relationship, na dahil pag napas to, biglang dadami ang cases na naghihiwalay ng mga couples. First, kung talagang nagmamahala ang isang mag-asawa, bakit sila magdi-divorce? May logic ba doon? Hindi ba height ng pagkakamote yan? Kasi yan yung dating ng mga ultra anti-divorce na mga kamote. Diba? Na pag napasi ito, putang ina, biglang dadami yung maghihiwalay. Diba? Second, obviously hindi nyo binasa anong laman nito. Diba? May mga nagsasabi aabusuhin. Alam ba niyo ano yung mangyayari pag nahuli kayong tinatarantado nyo itong batas na ito, na trip lang ninyo maghiwalay? Ha? Nakalagay dito, pag inabuso nyo to, magbabayad kayo ng 500,000 pesos pag nakita na hindi talaga kayo dapat maghiwalay at nag-file lang kayo dahil trip lang ninyo. Ayan, Section 15, penalty. A spouse who is party to a petition for absolute divorce, who is found by the court to have used coercion or to compel the other spouse in filing petition, and spouses who are guilty of collusion, shall be punished with the imprisonment of 5 years and fine a penalty of 500,000 pesos. So you cannot just file this dahil na bad trip ka sa asawa mo at sinubukan mo pang, 'di ba? Idama yung asawa mo sa kabubuhan mo dahil hindi mo na kaya. 'Di ba? Basahin nyo yung nakalagay dito bago kayo magtatatak-tak diyan na makakasira ito ng marriages. Diba? Third point, ito yung talagang yung sinasabi na may nagsasabi dyan, yung Stoic PH yata yun. Hello bro, Stoic PH. Wag na lang daw mag-asawa kung hindi kayang panindigan yung till death do us part. Napakalalim nun. Huwag na lang mag-asawa kung hindi kayang panindigan. Oo, tama. Tulad nung sinabi ko kanina, walang kinakasal na ayaw tumagal yung relasyon nila. Walang kinakasal na iniisip nila dun sa habang kinakasal sila na maghiwalay sila balang araw. Like me, diba? Ako na nga exception, binabalikan ko yung mga araw na yun. Iniisip ko ba na hihiwalayin ko yung ex ko nung nag-asawa ako? Diba? Siyempre hindi. So, till death do us part. Kung di daw kaya. So, ano pinapropose mo? Stoic PH. Mag-live-in na lang mga Pilipino. Ito nga yung next point ko doon. 3.5. Dapat hindi double standard. Kung dumami yung, kunyari, hindi mapass ito at dumami yung mga nagli-live-in na lang. Dapat ang Philippine society hindi kayo maging hindi bumaba mali yan eh. Hindi nyo dapat dinidiscriminate yung mga nagli-live-in lang na magkasintahan, magjowa, if ang
weird yan, di ba? Dapat hindi ka nag-discriminate dun sa nag-live-in na magjowa. Kung hindi kaya nung magjowa panindigan na kaya sila hindi dapat mag-asawa kasi hindi nila kayang panindigan yung till death do us part. Kasi minsan yung mga couples na tumagal, like yung parents ko, imagine past 50 years na sila mag-asawa. Hindi naman nila kaagad-agad na realize yung till death do us part. They built to that. They loved each other to the point na sobrang tagal na panahon. 'Di ba? Na yun yung naging katotohanan ng samahan nila. Hanggang hukay sila magmamahalan. Okay. So yun. Summarize ko ng konti, no? So bago kayo magtaktak dyan, basahin nyo muna to. Diba? Tapos, ito na yung fourth point ko. So ito medyo nag-deviate ng konti, but still related. Doon sa gusto kong ipahiwatig ngayong umaga. Why the divorce law has to be passed. Ito medyo theological na yung magiging usapan. Yung sacrament of holy matrimony, yung sakramento ng pagkakasal. Sino nag-put together ng rules niyan? Who put together who wrote down? Sinasabi of course ng church, kay God nag-originate. Okay, hindi ko na-argue yan. Yung point na kay, basta God, diba? Pero sino yung kumuha ng pen at sinulat, diba? Kung ano yung nasasakop ng sakramento na yan. Lahat ng ibang sakramento. Di ba mga pare? Di ba yung mga head nung simbahan nung araw? May asawa ba yung mga pare na yun? Yung mga pare na nagbibigay ng marital advice, may asawa ba sila? Alam ba ng mga celibate? Anong pinagdadaanan ng mga taong nagsisex sa asawa nila? Alam ba ng mga pare ano yung nangyayari sa mga within marriages? Sa mga anak? Sa mga may anak? Sorry marami akong kaibigan pare. Sobra akong hanga sa mga kaibigan kong pare. Lalo na dun sa tatlong paring martyr, nung sa movie na Zomburga. Pero yung point ko, and bakit importante ito sa usapan ngayong umaga, yung mga brainwashed sumunod dyan sa mga patakaran ng relihiyon na yan. Sino ba sumulat niyan? Di ba mga tao na never naka-experience ng lifetime relationship? O yung mga pilosopo sasabihin, but they're married to God. My God! Pag yan ang rational nyo, talagang kamote utak nyo, di ba? But let's think about it. So, you can spin this off to a zillion ways na. But the sacrament of marriage was written by people who were not even married. Por Diyos, por Santo. So, ito magda 20 minutes dito ko i-close. I-pass natin to kasi yung mga nandun na sa punto na talagang walang-wala na at sobrang dadaan sa butas ng impyerno para maka-annulment, magkaroon ng alternative para maka-move on naman. Or itong society natin ng mga kamote, wag double standard. Kung sabihin nyo, mag-live-in na lang kayo, don't live, wag kayong mag-look down on live-in na people. Or dapat magkaroon ng mga batas na matutulungan ng mga live-in na, 'di ba? Hindi rin masyadong pabor dun sa mga may asawa lang yung mga bagay-bagay na pang-couple, 'di ba? Wag double standard, mga pards. 'Di ba? So please, yung mga senator dyan na pabor dito sa bill na to, maging useful naman kayo, 'di ba? At yung mga hindi,
Magkaroon naman kayo ng bayag. Huwag palagi na lang hawak ng simbahang Katoliko yung mga bayag ninyo. Diba? Pag-isipan nyo ng maigi kasi kawawa yung mga Pilipino na gusto nang mag-move on sa buhay nila. At hirap dahil sobrang restrictive ng mga batas na itong bayan natin. Imagine tayo na lang, and Rome of course, sa buong mundo wala pang divorce. Anong kaputahan yan? Tapos yung isang, hindi ko na sasabihin, baka magalit sa akin lalo eh, na dapat ang Philippines ang maging role model for marital morality. Oh my God, nung nabasa ko yon, nangisa yung itlog ko, men. Dapat daw ang Philippines ang maging role model ng buong mundo for marital na maging role model for marital harmony. What the flying fuck? Ano yung yung website na yan? Ano yung mga sinisingot ng administrators nyo? Anong klaseng damo yan? Huwag naman kayo sumingot ng damo na gawa sa tae ng kambing kasi, di ba, may nabibili naman sa, punta kayo ng Amsterdam, di ba, doon quality yung mga damo doon. Pero para sabihin na ang Philippines ang gawing basihan ng buong mundo kung ano dapat ang panindigan ng holy matrimony, por Diyos, por Santo. Yung tito ko na nagsisimba araw-araw, nakasama yung kirida niya. God bless your soul, tito. So dito na mag-end yung discussion ko ngayong umaga. Please read, nasa link dun sa Facebook ko, House Bill 2593. Okay? Para hindi kayo nag-comment at nagtataktak dyan, di nga nyo binasa yung bill na yun. Pakishare nga, salamat po.